nahaharap sa gayong nakakatakot na presensya. Ang lalaki ay nadulas sa ilalim ng tubig, pinipigilan ang kanyang hininga, natatakot na kahit na ang pinakamaliit na tunog ay magbunyag kung saan siya nagtatago. Sa isang purong pagkakataon, siya ay direkta sa ilalim ng leon. Mula sa blind spot na iyon, hindi siya makita ng hayop, kahit na parang naramdaman niyang may naroon. Sa pagkakataong iyon, sobrang lakas ng tibok ng puso ni Nate na parang sesabog sa kaba, kung makita siya nito, makbang ang kahahantungan niya. Pagkatapos, ilang segundo lang ang lumipas, sa wakas ay lumipat ang leon. Hindi nag-aksaya ng kahit isang sandali, tahimik na umahan si Nate mula sa tubig at papunta sa tabing ilog. Sa isang maikling segundo, naisip niyang ligtas na siya. Pero may napansin siyang nanlalamig. Nasa malapit pa rin ang leon, dahan-daang naghahanap sa tabi ng ilog. Dahil sa takot, sumugod si Nate sa likod ng isang puno, sinusubukang manatiling tahimik hanggat maaari, ngunit biglang tumunog ang kanyang walkie-talkie. Agad na nakuha ng tunog ang atensyon ng leon, ang kanyang mga anak na babae ang tumatawag sa kanya mula sa loob ng kanilang sasakyan, sa oras na tumuntong ang leon sa tabing ilog, umakyat na si Nate sa puno. Pero bago pa man siya makahinga, may mas delikadong bagay na lumitaw sa harapan niya. Isang black mamba, handang umatake, nang hindi nag-iisip, hinawakan ito ni Nate sa likod lang ng ulo, saka mabilis na inihagis pababa. At ganoon nga, muntik nang madali si Nate. Ngunit ilang oras pa lang ang nakalipas, wala pa sa mga ito ang nangyari. Si Nate ay talagang isang doktor na pumunta sa South Africa kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Meredith at Nora. Ang paglalakbay ay sinadya upang maging isang simpleng bakasyon. Pagkarating sa kanilang destinasyon ay sinundo sila ni Martin, isang matandang kaibigan ni Nate. Si Martin ay naninirahan doon ng maraming taon, nagtatrabaho bilang isang biologist at namamahala sa isang wildlife reserve na tinatawag na Mopon. Dinala niya si Nate at ang kanyang mga anak na babae sa nayon ng Mopon, kung saan sila tutuloy. Ito ay isang lugar na malalim na konektado sa nakaraan ni Nate dahil doon lumaki ang kanyang yumaong asawa. Kung tutuusin, si Martin ang unang nagpakilala sa kanilang dalawa. Napakaganda ng nayon, at gayon din ang lugar kung saan tutuloy si Nate at ang kanyang mga anak na babae, naganap na napapaligiran ng kalikasan. Ang tanging pangit lang ay walang internet, tiyak na hindi kakayanin ng Gen Z. Nang gabing iyon, naramdaman ang init ng kapaligiran habang nagsasama-sama silang lahat, ngunit medyo naging hindi komportable ang mga bagay nang magsimulang mag-usap sina Meredith at Nora tungkol sa kanilang ina. Nang maglaon, inamin ni Nate kay Martin na nagkamali siya sa nakaraan, matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa, pinili niyang dumistansya, ngunit sa bandang huli ay nalaman niyang matagal na pala itong may sakit na cancer. Iyon ang totoong dahilan sa likod ng paglalakbay na ito ay hindi lamang isang bakasyon, nais ni Nate na muling kumonekta at muling buuin ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak na babae. Kinabukasan, dinala ni Martin si Nate at ang mga babae upang tuklasin ang isang restricted at delikadong lugar ng reserba. Nais niyang ipakita sa kanila ang mga lokal na leon, isang tunay na simbolo ng pagmamalaki sa Afrika. Malawak ang reserba, at sa daan, nakita nila ang maraming hayop na malayang gumagala sa kanilang mga natural na grupo. Sa isang punto, nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Banji, isa sa mga miyembro ng reserbang kawani. Hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan, makikita ang isang grupo ng mga leon na tahimik na nagpapahinga. Tiwala sina Martin at Banji na ligtas na lapitan ang mga leon na ito. At sigurado, nang makalapit si Martin, dalawang malalaking leon ang biglang sumandal sa kanya, halos parang nakilala nila siya, kumikilos kasing malumanay na mga pusa. Ngunit sa gitna ng mapayapang sandaling iyon, may napansin si Martin na kakaiba. Ang isa sa mga leon ay tila nasugatan. Noong una ay gusto niya itong suriin, ngunit dahil sa hindi matatag na kalagayan nito, nagpasya siyang umatras. Naghinala si Martin na ang pinsala ay maaaring sanhi ng mga ilegal na mangangaso. Dahil doon, nagpasya silang mag-imbestiga pa. Mula roon ay tumungo sila sa nayon ng Songa, isang maliit na komunidad na matatagpuan hindi kalayuan sa reserba. Habang nasa daan, ipinaliwanag ni Martin kung paano naging seryosong problema ang mga poachers. Dati ay nangangaso sila ng mga elepante at rhino, ngunit ngayon ay pinupuntirya na rin nila ang mga leon. Ibinebenta ang kanilang mga ngipin, kuko, at maging mga buto sa black market para kumita. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa village, may naramdaman kaagad. Ang lugar ay hindi karaniwang tahimik, halos walang laman, hindi nagtagal at natuklasan ni Martin ang katotohanan, karamihan sa mga taga-nayon ay pinatay sa brutal na paraan, matapos suriin ang mga sugat sa mga katawan. Una siyang naghinala ng pag-atake ng leon, ngunit sa parehong oras,
hindi ito makatuwiran sa kanya, sa lahat ng mga taon niyang naninirahan doon, hindi pa siya nakakita ng mga leon na umatake sa isang buong nayo na tulad nito. Nagpaplanong iulat ang kanilang nahanap, naghanda sina Martin at Nate na bumalik, pero biglang tumili si Nora, natagpuan niya ang isa pang biktima na nakahandusay na patay sa tabi ng isang kinatay na baka. Napagtanto ang panganib, mabilis na pinabilis ni Martin ang sasakyan, sinusubukang ilabas sila doon ng mabilis hanggat maaari habang paulit-ulit na sinusubukang makipag-ugnayan kay Bungie sa radyo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, walang tugon. Sa daan, nakasalubong nila ang isang sugatang lalaki mula sa nayon. Agad na kinuha ni Nate ang first aid kit at sinubukang tumulong, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nailigtas ang lalaki. Samantala, lumabas si Martin upang tingnan ang paligid. Dahan-dahan siyang lumipat patungo sa gilid ng isang kalapit na lawa kung saan napansin niya ang isang hanay ng mga yapot ng leon. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang leon at inatake siya. Isang putok ng baril ang umalangaw sa lugar. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Nate at nagmadaling lumabas upang hanapin si Martin. Tumanggi si Meredith na manatili at sumunod sa kanya palabas ng sasakyan. Sa ilang segundo lang naging magulo ang lahat. Si Nate ay muntik nang atakihin ng parehong leon, ngunit nagawa niyang makapunta pabalik sa kotse sa tamang oras. Ang leon ay walang humpay, sinusubukang pumasok sa loob. Pinilit ni Nate na pigilan ito habang sinasabi kay Meredith na magmaneho. Pero sa sobrang takot niya, binilisan niya ng sobra. Nawalan ng kontrol ang sasakyan at dumiretso sa isang puno. Sa kabutihang palad, si Nate at ang kanyang mga anak na babae ay hindi nasaktan, ngunit ang kotse ay ganap na nasira. At ang mas malala pa, sila ay nakulong. Naroon pa rin ang baliw na leon na umiikot sa kanila, handang umatake anumang oras. Higit pa rito, nasa loob sila ng isang restricted area, isang lugar kung saan halos walang dumadaan. Sa gitna ng tensyonado na sitwasyong iyon, may biglang dumating na boses sa radyo, si Martin iyon. Siya ay buhay pa, ngunit siya ay malubhang nasugatan. Malubhang nasugatan ang kanyang binti kaya hindi na siya makagalaw, mabilis siyang ginabayan ni Nate sa radyo, na sinasabi sa kanya kung paano itigil ang pagdurugo sa pamamagitan ng pag-init ng kutsilyo at pagdiin nito sa sugat. Nang marinig ang sigaw ni Martin, napagtanto ni Nate na hindi siya masyadong malayo. Gusto niyang lumabas at tumulong, ngunit binalaan siya ni Martin na huwag. Naroon pa rin ang leon na umatake sa kanila, sa harapan niya. Naging malinaw na hindi ito ordinaryong leon. Sinadya nitong buhayin si Martin, ginamit siya bilang pain para akitin ang iba. Dahil walang sapat na lakas ang signal ng radyo para humingi ng tulong, hinanap ni Nate at ng kanyang mga anak na babae ang sasakyan para sa anumang magagamit nila para ipagtanggol ang kanilang sarili. Maya-maya, nakakita sila ng tranquilizer rifle. Ang problema ay hindi ito buo. Nakapagtataka, napagsama-sama ito ni Meredith. Kanina pa niya natutunan kung paano ito gawin noong kasama nila si Bungie. Nang handa na ang lahat, lumabas si Nate sa sasakyan para iligtas si Martin. Sa pamamagitan ng radyo, maingat siyang ginabayan ni Martin, binabalaan siya tungkol sa mga galaw ng leon at nagbibigay ng tumpak na direksyon sa kanyang lokasyon. Nahanap ni Meredith kung nasaan si Martin, ngunit sa halip na manatili sa loob, gumawa siya ng isang walang ingat na desisyon at lumabas ng kotse, sinusubukang iligtas siya ng mag-isa. Sa eksaktong pagkakataong iyon, bumalik ang leon at naglunsad ng panibagong pag-atake kay Nate. Okay ka lang ba? Nang walang ibang opsyon, nagtago si Nate sa ilalim ng sasakyan, halos hindi na iwasan ang pag-atake. Nang makita ito, ginamit ni Meredith ang pagkakataong maabot si Martin. Habang nagiging desperado ang sitwasyon, mabilis na kumuha ng tranquilizer dart si Nora. Ibinaba niya ang bintana at sinaktan ng leon. Pinilit ng pagtama ang hayop na umatras, binigyan sila ng sapat na oras. Nagawa ni Meredith na maibalik si Martin ng ligtas. Kinagabihan, ginamot si Martin at tuluyang nagkamalay. Ipinaliwanag niya na ang pag-uugali ng leon ay hindi katulad ng anumang nakita niya. Hindi ito kumikilos tulad ng isang normal na mandaragit. Paulit-ulit itong umaatake, kahit sa mga sasakyan. Tila naiintindihan na nito kung sino ang mga kalaban nito. Naniniwala si Martin na ang pagbabagong ito ay dulot ng mga ilegal na mga mangangaso, mukhang nasa villain art na ang leon. Itinulak nila ang leon ng lampas sa mga limitasyon nito, na ginawang mas mapanganib ang hari. Makalipas ang ilang oras, muling umikot ang mga pangyayari nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga poachers. Sinubukan ni Nate na kausapin ang kanilang pinuno, isang lalaking nagngangalang Mossy, na ipinaliwanag na katatapos lang silang atakihin ng isang leon at nangangailangan ng agarang tulong medikal. Noong una, pumayag ang mga mangangaso na dalhin sila sa pinakamalapit na nayon, syempre, kapalit nito ay pera.
Ngunit mabilis na nagbago ang mood ng mga ito nang mapansin nilang kasama nila si Martin. Malinaw na hindi nila siya gusto dahil palagi siyang humahadlang sa mga poachers. Bago pa lumala ang sitwasyon, bumalik ang leon. Sinalakay nito ang mga poachers nang walang pag-aalinlangan. Nang makakita ng pagkakataon, nagpa siya si Nate na kumilos. Plano niyang nakawin ang isa sa kanilang mga sasakyan, ngunit dahil nawawala ang mga susi, kinailangan niyang hanapin ang mga bangkay ng mga natalong poachers. Habang nagtatago mula sa leon, biglang nagulat si Nate sa isang tawag sa radyo mula sa kanyang mga anak na babae. Dahil sa gulat, agad niyang itinapon ang radyo at umakyat sa puno upang hindi maabot. Matapos iwasan ang leon at sa wakas ay mahanap ang mga susi ng kotse, naghanda si Nate na bumalik. Ngunit nagkamali na naman, ang leon ay patungo na kay Martin at sa iba pa. Habang umaatake ito, pinigilan ni Martin ang leon sa sapat na katagalan para makatakas sina Meredith at Nora. Sa kaguluhan, bumulusok ang sasakyan sa bangin na nakasakay pa rin ang leon. Sa ibaba, gumawa si Martin ng pangwakas na desisyon, isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaapoy sa tumutulo na gasolina, na lumikha ng isang pagsabog na lumamon sa kanya. Nang mapagtantong wala na ang kanyang kaibigan, wala nang magagawa si Nate kundi ang umalis kasama ang kanyang mga anak na babae. Malubhang nasugatan din si Meredith mula sa naunang pag-atake. Sa kalaunan ay narating nila ang isang abandonadong gusali ng paaralan malapit sa teritoryo ng mga lokal na leon. Pinili ni Nate ang lugar na ito para maghanap ng mga supply at gamutin ang mga sugat ni Meredith. Ang gusali ay dating ginamit ng mga mangangaso, ngunit ngayon ay walang laman, na nagbibigay sa kanila ng maikling pakiramdam ng kaligtasan. Pagkatapos asikasuhin si Meredith, lumabas si Nate para maghanap ng tubig, ngunit hindi pa tapos ang bangungot, ang parehong leon ay biglang bumalik at pumasok sa gusali. Nang marinig ang panganib, mabilis na bumalik si Nate at mabilis na inilipat ang kanyang mga anak na babae sa isang mas ligtas na silid. Sa puntong iyon, napagtanto ni Nate ang katotohanan. Hindi titigil ang leon, kaya gumawa siya ng desisyon. Siya mismo ang haharap dito, nangako siya sa kanyang mga anak na babae na babalik siya para sa kanila, pagkatapos ay lumabas upang akitin ang masamang nasunog na leon patungo sa teritoryo ng iba pang mga leon. Ang plano ay mapanganib, at ang mga pag-atake ay sunod-sunod na nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Gamit lamang ang kutsilyo, lumaban si Nate sa baliw na leon ng mano-mano, ibinuhos ang lahat ng mayroon siya. Habang nagpapatuloy ang pakikibaka, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga leon. Pagkatapos, isang nangingibabaw na lalaking leon, isa na dating malapit kay Martin, ang sumugod at inatake ang baliw na layon. Di nagtagal, mas maraming mga leon ang sumali sa labanan, na ginawa itong isang brutal na pag-aaway para sa teritoryo. Sa huli, ang baliw na leon ay pinatay ng mga mababait na leon, ito ang plano ni Nate noon pa man. Sa pamamagitan ng pagdadala sa tagalabas sa teritoryo ng isa pang leon, alam niyang hindi ito papayagan ng nangingibabaw na pagmamataas na mabuhay. Dahil sa pagod at matinding pinsala, tuluyang bumagsak si Nate. Hindi nagtagal, dumating si Bungie at iniligtas siya. Nang maglaon, nagising si Nate sa isang ospital kasama ang kanyang dalawang anak na babae sa tabi niya. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay ipinahayag niya kung gaano niya sila kamahal. Lumipas ang oras at bumalik silang tatlo. Sa pagkakataong ito, magkasama silang tumayo sa tabi ng isang puno na minsan ay napakahalaga sa kanilang yumaong asawa at ina, doon natapos ang kanilang kwento. Ang moral ng istorya ng kwento, manood ka na lang sa BBC Channel, kaysa tumungo pa sa mga mapapanganib na lugar kung saan hayop ang hari.